Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng preset at mga patches na ginagamit ko sa panggig. Ito yung mula sa basic na clean tone, tapos yung edge of breaking up, yung medyo may konting overdrive. Then yung main overdrive natin na medyo distorted na yung tunog, medyo mas matapang na. Then yung pang solo naman. So unahin muna natin yung settings ng ating Valiton Suite kung paano yung ginawa ko. So dito sa global settings, makikita natin yung input level natin ay naka 7 dB. Then dito may makikita kayong put switch mode. So meron tayong pagpipilian dito, yung 0 to 99, 0 to 9, A to Z, CTL at yung tuner. Ngayon ang kailangan natin itong CTL. Yan. So yung ibang settings, yan na mismo yon, no cab. Then balik tayo sa edit mode. Yan. Ito yung ating nasa patch 59 ako. So ito blanco siya. Mag-start tayo sa scratch. So kaya natin pinili yung CTL na yon is para dito sa mismong GP5 natin, pwede nating i-on at i-off yung mapipili natin o yung gusto natin na i-activate at i-off na effects. Mamaya papakita ko sa inyo. Simulan muna natin sa paggagawa ng ating patch. So unang gagawin natin, pipili muna tayo ng cab. Hanap tayo ng cabinet. So ito yung tunog ng ating gitara. 1/2. So pili tayo ng cabinet na gusto natin. Yung 1/12 or dark. Ito madalas kong ginagamit, yung dark twin na ano to 65 na twin reverb. 2/12 siya. Gawin natin, on natin. Yan. So yan pa lang yung tunog niya. Pag wala, pag meron. So yung volume natin nasa 50 lang, yan yung default niya. Sunod naman natin is yung amp. So i-match natin yung amp natin sa cabinet or pwede namang hindi. Depende na sa inyo yan. Sa mapipili nyo na amp at saka sa cabinet. Ito yung dark twin na Fender. Ito yung match dun sa ating cab. So yung default na settings niya ay ganyan. 35, 50, 50, 40, 60. Tapos naka-on yung bright. Pag naka-off yung bright, pag naka-on, yan, nasa neck position ako nung gitara. Ang gamit ko nga pala is Strat. Smyger na Strat. Okay na, di ba? Hanap tayo ng iba pa. Pili tayo. Yung itong match CL. Tingnan natin. Yeah, medyo overdriven na siya. May konting overdrive na. Hanap lang tayo ng clean. Yung Foxy 30N. Yeah. Pwede. Sa middle position. Sa bridge. Neck. Try muna natin itong ating Foxy 30N. Ngayon, tignan natin kung mapapalinaw pa natin yung tunog niya. I-activate natin yung bright. Parang hindi ko gusto yun. Pili muna tayo ng iba. Tingnan natin yung dark twin. Para mas okay sa akin to. Dagdagan lang natin ng mid. Bawas tayo konting bass. Yung high natin, medyo taasan natin ng konti.
Yan, medyo okay na yan. So ito yung tunog ng ating clean tone. Lagyan natin siya ng reverb. Pili muna tayo. Tingin ko yung hall tayo mag-start. Sobrang taas nung mix. Tignan natin kung sa 25 or 24. Siyempre, on natin yung tail. Yung decay natin, lagay natin sa mga 75. Sa paglalagay kasi ng reverb, pagka masyadong mataas yung mix, halimbawa ganyan, lumulubog na yung tunog ng gitara. Puro reverb na lang yung maririnig mo. Diba? So, kailangan hanapin mo lang yung tamang spot nung maririnig mo yung konti yung reverb pero hindi siya nag-overpower dun sa gitara. I think mga 25. Yan. Then, para mas luminaw yung tunog natin, naglagay tayo ng EQ. Piliin natin itong EQ2. Yan, para mas ma-shape pa natin yung ating tone. Tingnan natin dito. Mga 10. Yan. Para medyo kumapal ng konti yung tunog natin. Yan. So, para sa akin, okay na yung tunog niya, malinaw na. May body na yung gitara natin. Yung brillo na rin, yun na yung brilliance niya, lumalabas na rin. Try pa nating i-adjust tayo sa dagdag tayong konting low sa mismong amp. Yan, mas okay. Nice. Okay yung tunog nung Dark Twin. Pagka Dark Twin yung amp, then yung cab Dark Twin. Magandang kombinasyon. Then sa delay, pwede naman tayo maglagay ng delay, pero kumbaga mahinang-mahina lang. Piliin natin yung ping pong, tapos babaan natin yung time niya. Then yung mix konting-konti lang para kumalat lang yung tunog ng ating gitara. Babaan natin yung ating mix. Then yung feedback, konti lang talaga. Yan. Yung ganyang
setting ng delay kapag may mga kasabay na yan ng mga instrumento, lalo sa banda, sabay-sabay na kayo. Hindi na halos maririnig yan, hindi na yan halata. Pero andun yung pagpapakapal dun sa tunog mo. Andun pa rin yung kalat niya. Then next natin yung ating modulation. So sa tugtugan namin, importante yung chorus. Yung chorus A ang gagamitin natin. Dagdagan natin yung rate niya. Dep, bawasan natin. Yung tone, dagdagan natin ng konti para mas medyo maging brilyo. Bawasan natin ng konti yung tone. Yung depth, bawasan natin ng konti. Dagdag tayo ng konting rate. Yan, medyo okay na yan. Ngayon, ang gagawin natin, hindi laging naka-on. Ang ginagawa ko ganito, hindi laging naka-on yung ating modulation. So, ang purpose nun kanina, kaya tayo nag-set sa global setting natin ng CTL, ay para dito. So, halimbawa, yung ating modulation, pwede nating makontrol dun sa ating mismong GP5. Ang gagawin natin, halimbawa yan, naka-on yung ating chorus. Off muna natin siya. Then sa patch setting natin, kailangan meron siyang blue. Yan. Then balik tayo sa edit. Ang mangyayari, halimbawa naka-clean tone tayo, gusto natin activate yung ating chorus, pwede nating apakan yung ating GP5. Yan, mag-on ngayon yung chorus. So para hindi ka na lumipat ng ibang patch, hindi ka na kailangang maggawa ng patch na chorus lang, at hindi ka na rin kailangan maggawa ng patch na pure na na clean. So dito sa isang patch, meron ka ng clean tone, tapos pwede ka ring maglagay ng chorus at the same time. Pwede natin patayin. Yan, halimbawa clean lang. Then active natin yung chorus. At pwede mo rin gawin yan sa lahat ng mga effects na nandito. Halimbawa, gawin natin, patayin muna natin to. Itong delay natin, isama natin dun sa chorus. So, halimbawa, ayan, punta muna tayo sa patch settings. Lagyan din natin ng blue yung delay. Yan. So, dalawa yung control natin dun sa pedal mismo. Halimbawa, yung clean tone natin is purong reverb lang. Dahil kung gusto mong i-activate yung modulation at yung delay, apa ka lang. Yan. So nakita nyo dito sa mismong GP5 natin, lumabas yung mod tsaka yung delay. So yun yung purpose nung pagseset natin doon sa global setting nung CTL. Yan. So meron na tayong unang patch. Off muna natin to. Yan. Ito yung magiging clean natin. Ang gagawin natin, save natin siya. Pwede natin i-rename. Gawin natin, pangalan ko na lang.
Yan. Clean. Yan. So, done natin. So, yun. Magkakaroon na tayo ng unang patch. Yan. Doon sa GP5 natin, magkakaroon din siya ng pangalan. So, yun yung ating unang patch, yung ating clean. Then, forward tayo. Punta tayo sa next patch natin, 60. So, blanco ulit ito. Ang gagawin naman natin is yung medyo overdriven ng konti. Hindi siya matapang, pero medyo overdriven lang. So, ang ginagawa ko, para hindi nagbabago-bago yung tunog ko, halimbawa, hindi masyadong halata yung magiging pagkapalit mo ng patch. Halimbawa, from clean to overdriven na patch. Ginagawa ko pareho lang yung pareho yung cabinet na ginagamit ko. Para kasi iba-ibang tone ng bawat cabinet, iba-iba yung tone na nilalabas niya. So, kung ano yung ginamit ko na cabinet dun sa unang patch ko, dun sa clean tone natin, yun na rin ang gagamitin ko rito. Ang ginamit natin ay yung dark na saan ba yun? Dark Twin na 2x12. Yan na rin gagamitin natin. Yan. Then sa amp natin, maghanap tayo ng overdriven na konti lang naman na amplifier. Hanap muna tayo. Ano bang maganda rito? O pwede natin gamitin din yung yung ginawa natin yung ginamit natin kanina na dark twin. Pero lalagyan na natin ng konting gain. Dadagdagan natin para lumabas yung overdrive niya. Bass volume. Yan. Sobra. Bawas tayo ng low. Middle. Bawas tayong konti, medyo matapang. Ang gusto ko lang yung medyo nasa edge lang siya ng break up ng amp. Dagdag tayo konti. Yan. Yung dinig mo lang yung medyo overdriven na yung amp, pero hindi siya talagang basag na basag. Ang mangyayari, pagka nag-iisa-isa ka ng kalabit or yung plucking, pwede siyang malinaw pa rin yung lahat ng notes. Pero kapag kinaskas mo siya, meron na siyang kagat nung overdrive. Dagdagan natin ng konting-konti. Sagad na natin ng 60. Yun, medyo yun yung hinahanap kong tunog. Ngayon lagyan natin ng equalizer. Activate natin yung EQ natin. Lagyan natin ng konting kalansing. Ang ganda. Parang pwede na siyang pang blues. So, lagyan natin ng reverb. Pili tayo ng reverb natin. Siguro yung na lang din, yung hall na lang din. Tignan natin. Siyempre, bawasan natin yung mix natin. Lagay natin sa mga 20 plus. Decay. Dagdag tayo ng konti. Then yung tail.
tayong konting mix. Yun, ganda. Ngayon naman, gagawin naman natin dito sa ating patch 2 o yung ating overdrive. Siyempre, kapag gaya na yung gamit mong patch, nasa medyo overdriven na yung tunog mo, may part dyan na pwede mo siyang gawing pang solo. So, mag-add tayo ulit. Kumbaga mag-stack tayo ng isang overdrive sa kanya para mas tumapang yung distortion natin. Gawin natin, activate natin tong dist. Yan. Tapos pili tayo. Siguro gamitin na natin tong yung green OD. Siyempre, alam niyo na kung ano yan. Tube Screamer. Pero babaan lang natin yung gain. Tapos yung tone, babaan lang natin. Imamatch lang natin siya dun sa ating overdrive sound kanina. Babaan pa natin. Na halos konting-konti na lang. Tone. Matapang pa nga ito eh. Pero syempre, gagawin natin ito para pang solo. Yun yung purpose natin sa kanya. Kaya tayo mag-stack ng isang overdrive. Yung tone. Yan. So normal na medyo mas malakas ng konti. Para kunyari, parang binubus natin siya. Mas aangat siya kapag nag-apak tayo ng ating pedal. So, ito yung tunog natin na wala yung Tube Screamer. Ngayon, pag mag-solo tayo, nice. Pero medyo nataasan ako dun sa lagyan natin ng konting katawan. Tingnan natin dito. Yan. Nice. Diba? Pwede ka nang mag-solo gamit yan. Then, pwede nating isabay yung ating overdrive kasama nung delay para kapag nag-solo ka, syempre may delay. Gawin natin, activate, patay muna natin tong yung dist. Then yung delay, kuha tayo ng delay. Siguro, try natin tong analog. Feedback, bawasan natin. Parang ayoko nitong analog. Balik na tayo sa ping pong. Yan. Mas gusto ko yung tunugan nitong ping pong eh. Siyempre sa delay natin kapag nag-solo ka, kailangan medyo mas mataas na para mas makapal. Pero babaan natin yung feedback. Siguro mga konti lang. Konting feedback lang. Yan. Baba natin konti yung mix. Ngayon subukan natin. Yun. Babaan pa natin ng konti yung mix. Mga yan. 12. Yun.
ba? O, pag wala yung ating this, patay mo natin itong delay. Pwede. Tapos kapag okay na yung tunog natin, punta tayo sa patch. Set natin yung ating patch sa dist at syempre sa delay para sabay silang ma-activate once na mapak tayo doon sa ating pedal. So naka-off yung ating delay. Kapag umapak tayo nito, yun. O, diba? Ganda. So, rename natin siya. Save natin. Lagay natin na yung patch natin ay OD OD2. Yan. So, ito yung magiging second patch natin. So, balikan natin yung ating unang ginawa, yung 59. Then, yung ating ginawang kasunod. Okay na ito. Yan. Ito yung ating clean tone. Then yung overdrive. So, para pagpantayin yan, punta ka lang sa una. Yan. Para mahabol natin yan, kaskas ka lang. Then, sa next patch, punta ka sa cab. Medyo itaas natin ng konti. Yan. Shave. Yan. Balik. 59. 60. 59. 60. Yung medyo mas matapang. 59 yung clean. 60. Diba? So, yun yung aking ginagawa kapag sa live para hindi na ako nagagawa ng maraming patch. So, balikan natin yung una nating ginawa. Yung ating clean tone. Yan. Yung ating clean tone, naglagay tayo ng overdriving sa kanya. So, same yung ginawa natin na cabinet nung ating clean tone dun sa ating overdrive. Para pag napansin nyo kanina habang naglilipat-lipat ako from clean to overdrive, hindi nagbabago yung halos yung tunog nila. Nagkakaroon lang ng dinagdag natin na gain, pero hindi nagbabago yung tunog kasi same lang yung cabinet na ginamit natin. So yun yung isang, siguro isang trick na pwede natin gawin para between dun sa dalawang patch,
na ginawa natin, hindi siya magkakaroon ng masyadong malayong tunog. Halimbawa kasi, etong ginawa natin na cabinet na dark twin ng Fender, tapos yung kasunod na patch natin, gumawa tayo ng Marshall. So alam natin na mas matapang yung isa. So kapag nagpalit ka ng patch mo, halatang halata pati yung tone nagbabago. Pero kung sa akin, pag ginagamit ko siya para hindi siya magbabago masyado yung tono yung tone nung tunog ko, pinapareho ko yung cabinet nung dalawang patch. So yung clean tone at yung medyo overdriven, parehas na cabinet. Pwede mo rin naman gamitin yan sa pang solo. Kung meron kang magustuhan na cabinet, pwede naman, pero habulin mo lang sa tone. Pagdating naman dun sa amp ng pang solo, syempre kailangan mo ng mas matapang na amp. Tapos i-boost natin. Pwede nating i-boost ng isa pang mag-stack tayo ng distortion. So gawin natin yung ating 61. Ito, blanco ulit. Gagawa tayo ng pansolo natin. Gamitin natin ulit yung 2x12. Yan. Yan yung ating magiging cabinet. Then sa amp, hanap tayo ng medyo matapang-tapang na amp na pang solo. Siguro yung itong Soldano. Kaya magtotono lang muna ako. So ito yung tunog ng Soldano. Overdriven na yung yung ating amp. Taas natin konti yung volume niya. Cabinet. Ngayon, i-shape natin yung ating amp. Gamit tayo ng EQ. Itong EQ2. So pwede rin siyang gamitin na pang rhythm. Then once na gusto mo mag-solo, syempre ibuboost natin yan, mag-stack tayo ng isang overdrive mamaya. Pero ayusin muna natin itong ating yung bass na tunog natin. So, gawin natin, lagyan natin ng reverb. Kuha tayo ulit ng hall. Tapos ganun ulit, mababa lang yung ating mix. Decay, medyo taasan natin konti. Yan, pwede natin yung i-boost nitong ating distortion. Yan, kung napansin nyo, nagkaroon siya ng noise. Siyempre, overdriven na yung amp natin. Tapos mag-introduce tayo ulit ng noise dahil may high gain tayo ulit na ilalagay. Or magdadagdag tayo ng gain gamit yung isang overdrive. So, magkakaroon talaga yan ng noise. Pwede naman natin yung bawasan gamit tayo ng noise reduction na nandun sa unahan. On natin. Yan. Meron tayong gate.
So wala pa akong binabago dito sa sa overdrive na nilagay natin. O, diba? Pwede ito pang solo. So meron tayong option na i-always on itong ating idadagdag na overdrive para mas paglipat mo ng patch na to matapang na agad. Or pwedeng gaya ng ginawa natin kanina na i-on or off natin siya kung kailangan natin. Pero since na pang solo naman to, pwede mo namang i-always on na lang siya. Yan. At yung tunog ng bridge ng gitara ko. Naka-humbucker siya. Ganda rin malinaw din yung tunog niya kahit na high gain na. So lagyan natin ng konting delay. Punta tayo sa ping-pong ulit. Bawas tayo ng time. Feedback, bawasan natin. Ay, sorry. Naka-off pa pala. On natin. Bawas. Siguro magbabawas ako ng tone ng konti. Bawas tayo ng presence dun sa ating amp. Tayo ng middle. So kung mahilig ka magpayak ng gitara, lalabas na dyan yung mga harmonics sa ganyang settings pa lang ng overdrive. Di ba? Pwede na. Siguro lagyan natin siya try natin maglagay ng compressor. Itong comp 4, lagay natin. Yung ating sustain saka yung attack. Pwede na siyang pang rhythm, tsaka medyo na rin. Pwede na rin siyang pang solo. Ito yung nagustuhan ko sa Valitone. Maganda yung mga drive na nakalagay rito. Hindi siya tunog na plastic. Tunog natural yung natural yung tunog ng mga drive na ginamit dito. Hindi gaya doon sa ibang mga multi na nasubukan ko na tunog robot na sila eh. Ito okay na okay. Ngayon, syempre ibabalansin natin tong ating ginawang pang solo na patch doon sa ating mga ginawa kanina. Gagawin natin, balikan natin sila. Syempre i-save mo natin to. Gawa tayo ng
lead. Yan. Okay? Tapos, balikan natin yung 60. O, ito. Tapos, ito yung pang solo natin. Super lakas na. Babaan natin. Ngayon, balik tayo dun sa... Balik tayo dun sa 60. Yan. Mataas na masyado. So, babaan pa natin. Hanggang mapantay natin yung tunog ng dalawa. Kailangan mabalanse natin para, halimbawa, bigla kang mag-solo hindi naman biglang sabog yung tunog nung pang-solo mo. Ito yung tunog ng overdrive natin. Ito naman yung pang-solo natin. So yun, nakagawa tayo ng tatlong patch na magagamit natin para sa tugtugan. Yung ating clean tone. Yan. Na nilagyan natin ng modulation and delay. Siyempre kapag medyo labsungan yung tugtog, yan ang gagamitin mo. Pero kung kaskasan, syempre pwede kang mag-clean tone ka lang. Pagka kailangan mo ng modulation, yan. Next na ginawa natin yung medyo overdriven na patch. Off muna natin. Yan. Medyo may kagat yung overdrive niya pero hindi pa siya talagang basag na basag. Yan lang yung gusto ko sa overdrive. Yan, parang almost clean pa rin siya. Then pwede nating i-activate yung pang solo na overdriven. Naglagay tayo ng overdrive sa kanya, nag-stack tayo ng isang overdrive para kapag mag-solo tayo, pwede nating apakan ulit yung G5 para makapag-solo tayo. Angat yung overdrive, magbo-boost, magdadagdag siya ng overdrive, then sinabay natin yung delay. Yan, ito yung wala. Ito yung meron. Pinatapang lang natin yung overdrive niya. Then, sunod na patch na ginawa natin is yung pang solo. Yung pang lead natin. Ginawa natin, naglagay tayo, nag-stack pa tayo ng isang overdrive sa kanya. Ito, yung tube screamer. Bukod dun sa naka-overdrive na yung ating ginamit na amp, nagdagdag tayo ng isa pang overdrive sa kanya. Kaya tumapang ng ganyan yung tunog natin. Pero kahit na mataas na yung overdrive natin, malinaw pa rin yung tunog.
Yan lang yung gusto ko sa ganyang overdrive lang talaga yung gusto ko. Tapos yung medyo ano lang siya, medyo bilog lang. Ayoko lang matalas kasi na overdrive. So para sa akin okay na yan. Then ang sinet natin sa kanya, tanggalin natin itong pre. Ang i-set natin sa kanya is yung distortion lang at yung delay. So kapag inapakan natin yan, wait, ulit. Yung delay, off natin. Yung dis, naka-off. Balikan natin. Yan. So, patch. Amp lang yan. Ito yung may stock. Gawin natin always on lang natin tong yung ating noise gate at yung ating disc ay always on na lang din. So bali ang mamatay na lang dito is yung delay. Yan. Pag may delay, para halimbawa kung makaskas ka lang, di mo naman kailangan ng delay. Ngayon kapag mag-solo ka na, pwede mo nang ipasok yung delay. Yan. So, ganyan ginagawa kong set. Actually gumagamit kasi ako nung M-Babe Choco. So, doon pwedeng 4 sa isang bank, 4 na patches. So, pwede pa akong gumawa ng isa. So, ilalagay ko 'yon sa isang bank. Tapos pwede ko siyang i-recall. Papakita ko sa inyo yung ginagawa ko sa susunod na video natin. Kung paano yung pag-setup ko dun sa M-Babe na Choco kasama itong ating GP5. Pero pansamantala, yan muna yung ating video sa araw na to. Sana ay nakapagbigay ako ng idea sa inyo. At maraming salamat sa panonood.